Sa kasal ng aking apo, napansin ko ang aking name tag na nagsasabing, ang matandang magbabayad ng lahat. Masaya akong narito kayo. Sundan ninyo ang aking kwento hanggang sa dulo at i-comment ang lungsod kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano nakalayo ang narating ng aking istorya. Palagi akong naniniwala na ang mga pagdiriwang ng pamilya ay dapat na mga sandali ng kagalakan. Ang kasal ng aking apo na si Jasmine ay dapat sana iisa sa mga perpektong araw na iyon, ang uri na nagpapainit ng iyong puso sa tuwing maaalala mo ito. Sa halip, ito ang naging araw kung kailan ko natuklasan kung ano talaga ang tingin sa akin ng aking pamilya. Noong umaga ng kasal, naglaan ako ng dagdag na oras sa pag-aayos. Sa edad na 65, hindi ako masyadong mapag-ayos, ngunit gusto kong maging pinakamaganda sa araw na iyon. Pinili ko ang isang mapusyaw na asul na bestida na laging gustong-gusto ni Roberto, ang yumaon kong asawa. Maingat kong inayos ang aking kulay pilak na buhok, at naglagay pa ako ng kaunting pabango na ibinigay niya para sa aming huling anibersaryo bago siya kinuha ng cancer 3 taon na ang nakalipas. Ang ganda mo, Alicia, sabi ko sa aking refleksyon, iniisip na si Roberto ang nagsasabi ng mga salitang iyon. Halos marinig ko ang kanyang boses, maramdaman ang kanyang presensya sa aking tabi. Napakaganda ng seremonya sa simbahan ng San Marcos. Nagliliwanag si Jasmine habang naglalakad sa pasilyo, ang kanyang mukha'y puno ng kaligayahan. Ipinagmamalaki siya ng aking anak na si Ricardo habang inihahatid siya, at maging ang aking manugang na si Pamela ay tila tunay na emosyonal. Sa mga sandaling iyon, lahat ay tama. Sa resepsyon nagbago ang lahat. Dumating ako sa Grand Ballroom ng The Grand Imperial Hotel, patungo sa check-in table kung saan kinukuha ng mga bisita ang kanilang mga name tag at table assignment. Umiti ang dalagang nasa mesa habang hinahanap ang pangalan ko. Heto po, Ginang Santos, masayang sabi niya, iniabot sa akin ang aking name tag. Tumingin ako dito, inaasahang makikita ang Alicia Santos, lola ng bride. Sa halip, sa eleganteng pagsulat ay ang mga salitang, ang matandang magbabayad para sa lahat. Nanigas ang aking kamay sa ere. Tiyak na nagkamali lang ito. May problema po ba? Tanong ng dalaga, napansin ang aking ekspresyon. Pilit akong ngumiti. Mukhang may kalituhan sa aking name tag. Sumilik siya para tingnan ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naku, pasensya na po. Hayaan ninyo tingnan ko kung mayroon pang isa. Huwag na, mabilis kong sabi, ayaw kong gumawa ng eksena sa kasal ni Jasmine. Kakausapin ko na lang ang pamilya ko tungkol dito. Ikinabit ko ang nakakainsultong tag sa aking bestida at pumasok sa ballroom. Nag-iinit ang aking mga pisngi sa kahihiyan. Pinayagan ba ito ni Jasmine? Ni Ricardo? Ni Pamela? Sino ang nag-isip na ito ay angkop o nakakatawa? Sa buong cocktail hour, sinubukan kong mag-enjoy, nakikipag-usap sa ibang mga bisita na maaaring hindi napansin ang aking name tag o masyadong magalang para banggitin ito. Hanggang sa may narinig akong isang usapan na nagpatindig ng aking balahibo. Nakita mo ba ang name tag ng lola, bulong ng isang tao na may kasamang hagiki? Sabi ni Pamela, naisip nilang nakakatuwa raw iyon. Sumagot ang isa pang boses, tila siya raw ang kanilang personal na G. Mabilis akong lumayo, nanginginig ang mga kamay. Sakto namang nakita ako ni Ricardo at kinawayan akong lumapit sa isang grupo ng mga bisitang magara ang suot. Ma, tawag niya, malakas ang boses. Halika, makilala mo ang mga Reyes. Dati ka-golf ni Papa si Bill. Nag-aalangan akong lumapit. Ma, ito sina Bill at Martha Reyes, sabi ni Ricardo, at idinagdag na may kasamang tawa, si Mama, ang aming bangko na naglalakad. Nawala ang ngiti ni Martha Reyes nang mapatingin siya sa aking name tag. Naging alanganin si Bill, Alicia Santos, mariin kong sabi, inilahad ang aking kamay. Biyuda ni Roberto. Siyempre, magiliw na sabi ni Bill, madalas kang ikwento ni Roberto. Ipinagmamalaki ka niya. Nagpatuloy ang usapan, ngunit halos hindi ko na ito narinig. Nang umalis ang mga Reyes, hinila ko si Ricardo sa isang tabi. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, itinuturo ang aking name tag. Tumawa si Ricardo. Naku, ma, huwag ka namang masyadong sensitibo. Biro lang iyon. Alam naman ng lahat na ikaw ang may malalim na bulsa mula nang iwan sa iyo ni Papa ang lahat. Nakakahiya, mahina kong sabi. Hay nako, inirapan niya ako.
Relax ka lang. Party ito. Bago ako makasagot, lumitaw si Pamela, elegante sa kanyang mother of the bride na bestida. Nandyan ka lang pala, Alicia. Ipinapakilala ka na ba ni Ricardo? Gusto naming malaman ng lahat kung sino ang may kagagawa ng napakagandang kasal na ito. Kumindat siya at sabay silang tumawa. Nagpaalam ako at nagtungo sa banyo, kailangan ko ng isang sandali para sa sarili. Habang pinupunasan ko ang aking mga mata gamit ang tissue, bumukas ang pinto at isang mas matandang Ginoo na may maayos na suit ang pumasok at agad ding umatras, humihingi ng paumanhin. Ginang Santos, Alicia, mahinang tawag niya mula sa labas. Si Martin Reyes ito, ang abogado ni Roberto. Maaari ba kitang makausap sandali? Inayos ko ang aking sarili at lumabas. Si Martin ang humawak sa mga ari-arian ni Roberto at palaging mabait sa akin. Hindi ko maiwasang mapansin, senyas niya sa aking name tag. At ang ilang mga komento di. Bumuntong hininga ako. Biro lang daw. Naging madilim ang ekspresyon ni Martin. Hindi iyon nakakatawa. At siguradong magagalit si Roberto. Nag-atubili siya, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang boses. Mayroon kang dapat malaman. Isang bagay na ipinagbili ni Roberto na huwag kong sabihin sa iyo, maliban na lang kung talagang kinakailangan. Kinuha niya mula sa loob ng kanyang jacket ang isang sobre. Ito ay isang karagdagang sugnay sa huling habili ni Roberto. Idinagdag niya ito ilang sandali bago siya pumanaw. Binuksan ko ito nang may nanginginig na mga daliri at binasa. Ang mga legal na salita ay komplikado, ngunit malinaw ang kahulugan. Sinumang tagapagmana na hayagang manghiya sa akin ay tatanggalan ng kanilang bahagi sa yaman ni Roberto, isang yaman na mas malaki pa kaysa sa aking inaakala. Tumingin ako kay Martin tulala. Bakit hindi niya ito sinabi sa akin? Umaasa siyang hindi na ito kakailanganin, mahinang sabi ni Martin. Gusto niyang tratuhin kanila ng tama dahil mahal kanila, hindi dahil natatakot silang mawalan ng mana. Napatingin ako pabalik sa ballroom kung saan nagdiriwang ang aking pamilya, hindi alam na ang kanilang pag-ugali ay nagkakahalaga na sa kanila ng milyon-milyon. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Martin. Maingat kong tiniklop ang dokumento at ibinalik sa kanya. Wala pa sa ngayon. Kailangan kong makita kung hanggang saan sila aabot. Pagbalik ko sa reception, mas bumigat ang pakiramdam ng name tag sa aking dibdib. Ngunit ngayon, sa halip na kahihiyan, may ibang damdamin akong nararamdaman sa loob ko, isang determinasyon na sa wakas ay makita kung sino talaga ang aking pamilya. Kinabukasan pagkatapos ng kasal ni Jasmine, nakaupo akong mag-isa sa aking kusina, nakasuot pa rin ang bathrobe, nakatitig sa nakakainsultong name tag na inilagay ko sa aking harapan. Kinukutya ko ng eleganting pagkakasulat, ang matandang magbabayad para sa lahat. Hinaplos ko ang mga letra gamit ang aking daliri, inaalala kung paano sana magre-react si Roberto kung nakita niya ito. Bihira siyang magalit, ngunit kapag may bumastos sa mga mahal niya, nakakatakot ang kanyang galit. Nagbago na sila, bulong ko sa walang taong silid, na para bang naririnig ako ni Roberto. O baka ganito na talaga sila noon pa, at ayaw lang nating makita. Tumayo ako at pumunta sa sala, naakit sa malaking family portrait sa ibabaw ng fireplace. Kinunan ito 5 taon na ang nakalipas sa aming ika-negatibo 40 anibersaryo. Nasa gitna si Roberto, malusog pa rin sa kabila ng mga unang senyales ng sakit na kumuha sa kanya. Nasa tabi niya ako, ang kamay ko sa kanyang balikat. Nasa gilid namin sina Ricardo at Pamela, at sa harap naman sina Jasmine, at ang kapatid niyang si Miguel, na mga teenager pa noon. Mukha kaming masaya. Mukha kaming isang pamilya. Kailan nga ba eksaktong nagbago ang mga bagay? Binabagabag ako ng tanong na iyon habang nagtitimpla ako ng tsaa. Marahil ito'y unti-unti, napakasutil kaya't hindi ko napansin ang pagguho ng respeto hanggang sa huli na ang lahat. Ang unang malinaw na alaala ay 6 na buwan pagkatapos ng libing ni Roberto. Inanyayahan ako ni Ricardo at Pamela para maghapunan, isang bihirang pagkakataon kahit noon pa. Naging labis silang maalaga, tinatanong ang aking kalagayan, nagbabalik tanaw tungkol kay Roberto. At pagkatapos, habang kumakain ng dessert, binuksan nila ang tunay na pakay ng gabing iyon. Ma, sabi ni Ricardo, pinupuno muli ang aking baso ng alak. Pinag-iisipan namin ni Pamela na i-remodel ang aming kusina. Walang magarbong bagay, papalitan lang ang mga appliances,
bagong countertops, mga ganoong bagay. Maganda yan, sagot ko noon, walang kamalay-malay sa kung ano ang darating. Ang problema kasi, malumanay na pagpapatuloy ni Pamela, dahil sa tuition ng mga bata at iba pang gastusin, medyo gipit kami ngayon. Naalala ko ang katahimikan, ang mga nag-aabang nilang tingin. Humihingi ba kayo sa akin ng pera? Hindi naman humihingi, mabilis na sabi ni Ricardo. Kaya lang, iniwan ka ni Papa na napakakomportable at naisip namin na baka gusto mong tumulong sa pamilya. Binigyan ko sila ng tseke na nagkakahalaga ng 1,500,000 noong gabing iyon. Sa pagbabalik tanaw, iyon ang simula. Ang maliliit na hiling ay naging mas malaki. Ang kitchen remodel ay naging isang buong home renovation. Ang tulong sa tuition ay naging mga mamahaling sasakyan para kina Jasmine at Miguel noong sila inagnegatibo 18. Mga bakasyon ng pamilya na inaanyayahan akong sumama at inaasahang ako ang gagastos. Binuksan ko ang aparador sa pasilyo at kinuha ang isang kahon ng mga financial record. Nakaupo sa sahig na parang isang dalagita, sinimulan kong ayusin ang mga bank statement at mga kanseladong tseke. Ang ebidensya ng aking suportang pinansyal sa pamumuhay ni Ricardo at Pamela ay napakalaki. Sa loob ng 3 taon, nabigyan ko sila ng halos 12 milyon. Tumunog ang telepono na antala ang aking pagbibilang. Si Pamela. Alicia, nasa bahay ka ba? Kanina pa kita tinatawagan sa cellphone mo. Hindi ko man lang napansin na ang cellphone ko ay nasa loob pa ng aking evening purse. Nasa bahay ako. Maayos ba ang lahat? Maayos ang lahat. Gusto lang naming magpasalamat ni Ricardo para sa lahat kahapon. Ang ganda ng kasal, hindi ba? Napakaganda, sabi ko. Sobra ang pasasalamat ni na Jasmine at Marco sa iyong kabutihang loob. Hindi sila magkakaroon ng ganoong kagandang kasal kung hindi dahil sa iyo. Napapikit ako, naaalala ang tseke na 2,200,000 na isinulat ko para sa venue at catering. Masaya akong nakatulong. Actually, iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ako tumatawag. Pagpapatuloy ni Pamela, ang boses niya ay nagkaroon ng malambing na tono na nakilala ko na. Dapat sana ang mga magulang ni Marco ang magbabayad para sa honeymoon, ngunit nagkakaproblema ang negosyo ng kanyang ama at kinailangan nilang umatras. Sobrang lungkot ni Jasmine. Naririnig ko na ang susunod. Naisip namin kung baka sakaling makakatulong ka. Gustong-gusto talaga nilang mag-honeymoon ng 2 linggo sa Palawan. Mag-aambag kami ni Ricardo, syempre pero sa lahat ng ginastos namin sa kasal. Lahat ng ginastos nila. Halos lahat ay ako ang sumagot. Pag-iisipan ko, sabi ko, na ikinagulat naming pareho dahil sa aking hindi tiyak na tugon. Nagkaroon ng katahimikan. Sige, kailangan na kasi nilang mag-book para makuha ang pinakamagandang presyo. Naiintindihan ko. Sasabihin ko sa iyo bukas. Pagkatapos mag-usap, bumalik ako sa aking financial archaeology. Palagi akong binalaan ni Roberto tungkol sa relasyon ni Ricardo sa pera. Nakikita niya ito bilang solusyon sa lahat, sabi niya minsan, ngunit ang pera na walang mga prinsipyo ay nagdudulot lamang ng mas maraming problema. Hindi ko naintindihan noon o marahil ay ayaw kong maintindihan. Isang katok sa pinto ang gumulat sa akin. Sa P-Fold, nakita ko si Miguel, ang aking apo, na kinakabahang nakatayo sa beranda. Mabilis kong inayos ang mga nakakalat na papeles at itinago sa aparador bago buksan ang pinto. Lola, sabi niya, lumapit para yakapin ako. Sa edad na 21, matangkad siya tulad ng kanyang lolo na may parehong mabait na mga mata. Okay ka lang po ba? Tin-text ko po kayo. Okay lang ako, apo. Medyo pagod lang pagkatapos kahapon. Pasok ka. Sinundan niya ako sa kusina kung saan ako nagpakulo ng tubig para sa bagong tsaa. Si Miguel ay laging naiba sa kanila, mas maalalahanin, hindi gaanong nakatuon sa panlabas na anyo at katayuan. Gusto ko pong humingi ng tawad para kahapon, sabi niya, naupo sa mesa. Yung name tag, yung paraan ng pag-uusap ng lahat hindi po iyon tama. Naramdaman kong may bumara sa aking lalamunan. Napansin mo? Siyempre po napansin ko. Pati na rin po ang maraming tao. Yumuko siya, nahihiya. Dapat po may sinabi ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi mo responsibilidad na ituwid ang iyong mga magulang.
Pero responsibilidad ko pong manindigan para sa tama. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Sina Papa at Mama, nagbago na sila mula noong namatay si Lolo. O baka hindi ko lang nakita dati. Pera na lang po lagi ang pinag-uusapan nila. Ang pera ninyo, partikular. Anong ibig mong sabihin? Nag-atubili si Miguel. Noong nakaraang linggo, narinig ko po silang pinag-uusapan ang bahay ninyo. Sinabi ni Papa na masyado na raw itong malaki para sa isang tao at kung paano kanila matutulungang mag-downsize. Sumipo lang Takure, binibigyan ako ng sandali upang tanggapin ang impormasyong ito. Habang ibinubuhos ko ang mainit na tubig sa mga tiabag, naisip ko si Attorney Martin at ang karagdagang sugnay sa habili ni Roberto. Naisip ko ang name tag, ang patuloy na paghingi ng pera, at ngayon ang maliwanag na planong paalisin ako sa sarili kong tahanan. Lola, ang boses ni Miguel ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Sigurado po ba kayong okay lang kayo? Inilapag ko ang Takure sa mesa at umupo sa tapat niya. Masigit pa sa okay, Miguel. Sa tingin ko, sa wakas ay nakikita ko na ang mga bagay ng malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngumiti ako, gumagawa ng desisyon. Oras na para sa ilang pagbabago dito. Habang umiinom kami ng tsaa, pinag-aralan ko ang mukha ng aking apo, iniisip kung tunay ba siyang naiiba sa kanyang mga magulang, o kung ang mga buto ng pagiging may karapatan ay natutulog lamang, naghihintay ng tamang kondisyon upang sumibol. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Roberto, naramdaman ko ang isang malamig na kalinawan na pumalit sa aking lungkot at kalungkutan. Hindi ako gagawa ng anumang padalus-dalos na desisyon, ngunit nagmamasid at naghihintay upang makita kung sino sa aking pamilya ang tunay na karapat-dapat sa pamana na iniwan ni Roberto. 3 araw pagkatapos ng kasal, nag-organisa sina Ricardo at Pamela ng isang post-wedding brunch sa kanilang country club. Pinag-isipan ko kung dadalo ako, ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Gusto kong makita kung ang insidente sa name tag ay isang pambihirang pangyayari o bahagi ng isang pattern. Dumating ako sa The Highlands Country Club na nakasuot ng simple, ngunit eleganteng cream pantsuit na laging sinasabi ni Roberto na nagmumukha akong maharlika. Pagpasok ko sa pribadong dining room, napansin ko ang ilang bisita mula sa kasal, kabilang sina Jasmine at ang kanyang bagong asawa na si Marco, si Miguel, at iba't ibang kamag-anak at kaibigan. Ma, dito, tawag ni Ricardo, kinakawayan ako patungo sa head table. Si Pamela, na nakasuot ng designer dress na malamang ay mas mahal pa sa buwanang sahod ng karamihan, ay nagbigay sa akin ng isang air kiss. Alicia, maganda ang ayos mo, sabi niya, ang tono niya ay tila bahagyang nagulat. Ipinagreserba ka namin ng upuan dito mismo. Umupo ako, napansin na inilagay ako sa tabi ng mga magulang ni Marco, na halos hindi ko kilala, sa halip na malapit sa aking mga apo. Ang brunch ay nagpatuloy ng maayos hanggang sa kinalembang ni Pamela ang kanyang baso para makuha ang atensyon. Gusto naming pasalamatan ang lahat sa pagdating ngayon at sa pagtulong na gawing espesyal ang kasal ni na Jasmine at Marco, simula niya. At syempre, isang espesyal na pasasalamat kay Lola Alicia, na naging napakabukas palad. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Sa katunayan, pagpapatuloy ni Pamela, ang ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata, mayroon kaming isang kapanapanabik na anunsyo. Si Lola ang magpupondo sa pangarap na honeymoon ni na Jasmine at Marco sa Palawan. Nagkaroon ng ilang palakpak. Nanigas ako, ang tasa ko ng kape ay nasa kalagitnaan patungo sa aking mga labi. Wala akong ginawang ganoong pangako. Ma, sabi ni Ricardo nang hindi ako agad tumugon. Maingat kong ibinaba ang aking tasa. Ngayon ko lang ito narinig, sabi ko, pinapanatili ang aking boses na kalmado. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa mesa. Mukhang nalito si Jasmine, pagkatapos ay napahiya. Si Marco ay nakatitig sa kanyang plato. Well, pinag-usapan natin ito kahapon, sabi ni Pamela na may pilit na tawa. Naaalala mo? Sabi mo pag-iisipan mo. Sinabi ko nga iyon at iniisip ko pa rin. Lumapit si Ricardo, nagsasalita sa isang malakas na bulong na malinaw na sinadyang marinig. Ma, huwag kang gumawa ng eksena. Nasabi na namin sa kanila na pwede na nilang i-book ang biyahe. Naramdaman kong may naputol sa loob ko. Isang sinulid na sobrang haba ng nababanat.
Hindi ko natatandaan na pumayag akong magbayad para sa isang honeymoon sa Palawan. Sabi ko, sapat na malakas para marinig ng lahat. Sa katunayan, naniniwala akong ang mga magulang ni Marco ang orihinal na nagpaplanong sumagot sa gastusing ito. Hindi mapakali ang ama ni Marco. Nagkaroon ng ilang problema sa negosyo, bulong niya. Naiintindihan ko, magiliw kong sabi. Nangyayari ang mga ganyang bagay. Ngunit sa tingin ko hindi angkop na hayagang i-volunteer ang pera ng ibang tao nang walang kanilang pahintulot, hindi ba? Natahimik ang mesa. Namula ang mukha ni Pamela. Marahil ay maaaring isaalang-alang ni na Jasmine at Marco ang isang mas simpleng honeymoon, mungkahi ko. Isa na naaayon sa kanilang kakayahan. Kakayahan nila, pasinghal ni Pamela. Paano naman ang kakayahan mo? Alam ng lahat na iniwan ka ni Roberto na higit pa sa komportable. Mayroong isang bagay sa kanyang tono, ang pag-aangkin, ang hinanakit na naglinaw ng aking desisyon. Ang aking sitwasyong pinansyal ay hindi para sa pampublikong talakayan, matatag kong sabi. At ganoon din ang aking mga desisyon sa paggastos. Hinawakan ni Ricardo ang aking braso, masakit ang pagkadiin ng kanyang mga daliri. Ma, itigil mo na iyan. Pinapahiya mo kami. Hinila ko ang aking braso. Hindi, Ricardo. Kayo ang nagpapahiya sa inyong mga sarili. Tumayo ako, inayos ang aking jacket. Jasmine, Marco, hangad ko ang inyong kaligayahan. Masaya akong mag-ambag para sa isang makatwirang honeymoon, ngunit pag-uusapan natin yan ng pribado. Habang papalabas ako, tumayo rin si Miguel. Ihahatid kita palabas, Lola. Sa lobby, malayo sa mga mapanuring mata, sa wakas ay bumigay ang aking pagpipigil. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinakapa ko ang mga susi ng aking sasakyan. Kaya mo po bang magmaneho? Malumanay na tanong ni Miguel. Tumango ako, huminga ng malalim. Okay lang ako, medyo nagulat lang. Dapat po ninyong ipagmalaki ang inyong sarili. Kinailangan iyon ng lakas ng loob. Tiningnan ko ang aking apo, tunay na tiningnan siya. Sa sandaling iyon, ipinaalala niya sa akin si Roberto na nagpadurog ng aking puso. Gusto mo bang pumunta sa bahay para maghapunan mamaya? Bigla kong tanong. Ngumiti si Miguel. Gusto ko po yan. Nang gabing iyon, habang nakaupo kami sa aking kusina at nagsasalo sa isang simpleng pagkain ng litson manok, nasabi ko kay Miguel ang tungkol sa pag-ugali ng kanyang mga magulang sa nakalipas na 3 taon. Ang patuloy na mga hiling na pinansyal, ang unti-unting pagkawala ng respeto. Hindi po ako nagulat, malungkot niyang sabi. Nakikita ko pong nangyayari iyon. Pagkatapos mamatay ni Lolo, para na po kayong hindi ko alam di. Isang iksid, ako ang nagdugtong. Tumango siya. At lumalala pa po. Noong nakaraang linggo, narinig ko na naman silang pinag-uusapan ang bahay ninyo. Anong sinabi nila? Nag-atubili si Miguel. Pinag-uusapan nila kung paano kanila makukumbinsi na lumipat sa Golden Sunset Retirement Home. Natigilan ako. Ang aking bahay ang aking santuwaryo, puno ng mga alaala ng buhay na binuo namin ni Roberto. Sinabi ni Papa na mas makakabuti raw sa lahat kung lilipat ka sa mas maliit na lugar. May nabanggit siya tungkol sa mainit na real estate market at kung paano kanila matutulungang mapalaki ang iyong investment. Nasusuka ako. Hindi lang pera ko ang habol nila. Pati ang bahay ko. Miguel, may kailangan akong sabihin sa iyo, sabi ko, nagpa siyang pagkatiwalaan siya sa katotohanan tungkol sa karagdagang sugnay ni Roberto. Ngunit bago ako makapagpatuloy, tumunog ang doorbell. Sa bintana, nakita ko ang kotse ni Ricardo sa driveway. Ang papa mo, sabi ko. Naging matigas ang ekspresyon ni Miguel. Hindi ninyo po kailangang buksan. Ngunit tapos na ako sa pagtatago. Hindi, sa tingin ko'y oras na para magkalinawan tayo. Binuksan ko ang pinto at nakita si Ricardo na nakatayo doon, namumula ang mukha sa galit. Anong klaseng palabas iyon sa brunch? Sigaw niya, itinulak ako papasok sa pasilyo. Pagkatapos ay nakita niya si Miguel. Anong ginagawa mo dito? Naghahapunan kasama si Lola, kalmadong sagot ni Miguel. Isang bagay na sana ay subukan din ninyong gawin minsan nang hindi humihingi ng pera. Naging mas madilim ang mukha ni Ricardo. Huwag kang makialam dito, Miguel. Ito ay sa pagitan namin ng nanay mo. Hindi, matatag kong sabi. Kung mag-uusap tayo, mananatili si Miguel.
Pagod na ako sa mga pribadong manipulasyon, Ricardo. Ilagay natin ang lahat sa mesa. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan ko ang galit na mukha ng aking anak at ang maprotektang tindig ng aking apo, alam kong narating na namin ang sukdulan. Wala nang atrasan. Sawa na ako sa ugali mo, ma, sabi ni Ricardo, naglalakad-lakad sa aking sala na parang isang hayop sa hawla. Una, ang eksena sa brunch, at ngayon malalaman kong nilalason mo ang isip ni Miguel laban sa amin. Kalmado akong nakaupo sa lumang silya ni Roberto, magkapatong ang mga kamay sa aking kandungan. Si Miguel ay nakatayo sa tabi ng fireplace, nakahalukip-kip, pinapanood ang kanyang ama na maihalong pagkadismaya at determinasyon. Walang naglalason kaninuman, pantay kong sagot. Kinikilala lang natin kung ano ang nangyayari sa pamilyang ito mula nang mamatay ang iyong ama. At ano naman iyon, sigaw ni Ricardo. Trinato ninyo ni Pamela si Lola na parang bangko, hindi tao, sabi ni Miguel bago ako makasagot. Yung name tag sa kasal, ang pag-volunteer sa kanya na magbayad para sa honeymoon ni Jasmine, nang hindi nagtatanong, ang pag-uusap tungkol sa pagbebenta ng bahay niya ng talikuran. Naniniktik ka sa amin? Namula lalo ang mukha ni Ricardo. Nagiging mapagmatsyag ako, sagot ni Miguel. Isang bagay na sana isubukan mo rin minsan. Bumaling sa akin si Ricardo, ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa mapagkunwaring tono na laging ginagamit niya kapag may gusto siya. Ma, hindi mo naiintindihan ang lahat. Sinusubukan lang naming tulungan kang pamahalaan ang iyong pera ng matalino. Hindi ka na bumabata. At 65 pa lang ako, Ricardo, hindi 75, putol ko. Matalas pa ang isip ko at higit sa sapat ang kakayahan kong pamahalaan ang sarili kong mga gawain. Pero iniwanan ka ni Papa ng napakalaki. Tigil! Itinaas ko ang aking kamay. Iniwan sa akin ni Roberto kung ano mismo ang nilayod niyang iwan sa akin. Ang kanyang mga ari-arian ay hindi isang pampamilyang alkansya. Nawala ang peking ngiti ni Ricardo. So, anong sinasabi mo? Puputulin mo kami dahil lang sa isang hangal na biro ni Pamela sa isang name tag. Ang sinasabi ko ay mula ngayon, ako na ang gagawa ng sarili kong mga desisyon tungkol sa aking pera at sa aking tahanan. Kung gusto ni na Jasmine at Marco ng honeymoon sa Palawan, maaari silang mag-ipon para dito tulad ng karamihan sa mga batang mag-asawa. Kung gusto ninyo ni Pamela ng mas malaking bahay, maaari kayong magtrabaho para dito. Tinitigan ako ni Ricardo na para bang nagsimula akong magsalita ng ibang wika. Pagkatapos ay bumaling siya kay Miguel. Gusto kong makausap ang nanay ko ng kamilang. Mananatili ako, matatag na sabi ni Miguel. Pampamilyang usapan ito. Eksakto, sagot ni Miguel. At pamilya ako. May nagbago sa ekspresyon ni Ricardo, isang pagkalkula, isang muling pagsusuri. Palagi niya akong kayang manipulahin kapag kami lang, ginagamit ang aking emosyon, ang aking pagluluksa kay Roberto, ang aking pagnanais na mapanatili ang kapayapaan. Ngunit sa presensya ni Miguel, hindi gagana ang mga taktikang iyon. Sige, singhal niya, patungo sa pinto. Pero hindi pa ito tapos, mahindi pa. Pagkaalis niya, huminga ng malalim si Miguel. Pasensya na po, Lola. Para saan, Apo? Wala kang ginawang mali. Dahil hindi po ako nanindigan ng mas maaga. Dahil hinayaan ko silang tratuhin ka ng ganito. Tumayo ako at niyakap siya ng mahigpit. Naninindigan ka na ngayon. Iyon ang mahalaga. Pagkaalis ni Miguel, naupo ako sa katahimikan ng aking tahanan, iniisip si Roberto, ang karagdagang sugnay sa kanyang habilin, ang pamilyang pinalaki namin. Saan kami nagkamali kay Ricardo, o noon pa ba siya may ganitong ugali na hindi namin nakita? At mas mahalaga, ano ang gagawin ko ngayon? Ang sagot ay dahan-dahang nabuo sa aking isipan. Sa halip na direktang harapin sina Ricardo at Pamela gamit ang sugnay na magiging dahilan lamang para baguhin nila ang kanilang pag-ugali dahil sa takot sa halip na respeto, hahayaan ko silang ipagpatuloy ang pagpapakita ng kanilang tunay na kulay. Samantala, tahimik kong babawiin ang aking buhay at ang aking kalayaan. Kinabukasan, tinawagan ko si Attorney Martin. Alicia, mainit niyang sagot. Inaasahan kong marinig mula sa iyo pagkatapos ng kasal. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ako tumatawag. Ipinaliwanag ko ang nangyari sa brunch at ang pagbisita ni Ricardo pagkatapos. Kailangan kong maintindihan kung ano talaga ang iniwan ni Roberto sa kanyang habilin, Martin.
hindi lang ang sugnay kundi lahat. Nagkaroon ng katahimikan. Marahil ay mas magandang pag-usapan ito ng personal. Maaari ka bang pumunta sa aking opisina ngayong hapon? 3 oras makalipas, nakaupo ako sa tapat ni Martin sa kanyang maayos na opisina habang ipinapaliwanag niya ang buong lawak ng mga ari-arian ni Roberto. Ang mga numero ay nakapagpahinga sa akin. Nagtayo si Roberto ng ilang kumpanya sa kanyang buhay, paliwanag ni Martin, at ibinenta niya ang mga ito sa tamang panahon. Ang kanyang mga investment ay napakakonserbatibo na nangangahulugang nalampasan nila ang mga pagbagsak ng ekonomiya. Alam kong komportable kami, mahina kong sabi, pero ito. Si Roberto ay isang pribadong tao pagdating sa pera. Hindi siya naniniwala sa pagpapakita ng yaman. Ngumiti si Martin. Lagi niyang sinasabi na pinakasalan mo siya noong wala siyang dala kundi potensyal at isang lumang kotse. Kaya't ayaw niyang maging isa ka sa mga babaeng ang pakialam lang ay mga designer na gamit at country club memberships. Mahina akong tumawa, naririnig ang boses ni Roberto sa mga salitang iyon. Ganyan-ganyan nga siya. Tungkol naman sa sugnay, pagpapatuloy ni Martin, ito'y direkta ngunit makapangyarihan. Sinumang tagapagmana na hayagang manghiya sa iyo ay mawawala ng buong mana. Ang insidente sa name tag sa kasal ay tiyak na pasok doon. At ang brunch malamang iyon din, ngunit Alicia, hindi mo kailangang gumawa ng anumang desisyon ngayon. Ang sugnay ay mananatiling may bisa sa buong buhay mo. Tumango ako, nag-iisip. Paano kung gusto kong gumawa ng ilang pagbabago sa sarili kong habilin? Sa kung paano pinamamahalaan ang aking mga ari-arian? Lumapit si Martin. Ano ang nasa isip mo? Pag-alis ko sa opisina ni Martin, mayroon na akong plano. Walang madramang komprontasyon, walang ultimatum, isang tahimik na pagbawi lamang sa aking buhay at kapangyarihan. Una, tinawagan ko ang aking matagal ng kaibigan na si Elena, na hindi ko na gaanong nakikita mula nang mamatay si Roberto. Nag-ayos kami na mag-lunch kinabukasan. Pagkatapos, dumaan ako sa community center at kumuha ng brochure para sa kanilang mga klase. Palaging hinihikayat ako ni Roberto na ituloy ang aking interes sa pagpipinta. Marahil ay oras na. Sa bahay, umupo ako sa aking computer at nagsimulang magsaliksik tungkol sa mga pautang para sa maliliit na negosyo. Nabanggit ni Miguel na gusto niyang magbukas ng isang bookstore pagkatapos ng kolehiyo, ngunit nag-aalala siya sa mga gasto sa pagsisimula. Ang isang tunay na investment sa kinabukasan ng aking apo ay tila perpektong gamit para sa ilan sa aking mga yaman. Nang tumunog ang aking telepono at nakita kong si Pamela iyon, hinayaan ko itong mag-voicemail. Ang dating Alicia ay sasagot kaagad, nababalisa sa kung anong emergency o hiling ang darating. Ngunit ang Aliciang iyon ay unti-unting nawawala, pinapalitan ng isang babaeng sa wakas ay kinikilala ang sariling halaga. Ang voicemail, nang pakinggan ko ito mamaya, ay eksakto sa aking inaasahan. Alicia, si Pamela ito. Sinabi sa akin ni Ricardo ang tungkol sa pag-uusap ninyo kagabi. Sa tingin ko ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Palagi naming iniisip ang kapakanan mo. Naisip namin ni Ricardo na dapat tayong maghapunan ngayong weekend para magkalinawan. At nabanggit ni Jasmine na nagbago na raw ang isip mo tungkol sa honeymoon. Kailangan na talaga nilang mag-book para makuha ang pinakamagandang presyo. Tawagan mo ako. Binura ko ang mensahe ng hindi tumatawag pabalik. Sa halip, binuksan ko ang aking checkbook at sumulat ng isang simpleng tseke bilang regalo sa kasal para kina Jasmine at Marco, sapat para sa isang magandang honeymoon, ngunit sa Tagaytay siguro, hindi sa Palawan. Inilagay ko ito sa isang card na may mainit na pagbati at isinara ang sobre. Nagsimula na ang aking tahimik na estratehiya. Walang komprontasyon, walang drama, tahimik at matatag na mga hangganan lamang. Siguradong sasang-ayon si Roberto, 6 na buwan ang lumipas sa isang iglap ng tahimik, ngunit makabuluhang mga pagbabago. Nag-enroll ako sa mga klase sa pagpipinta sa community center, muling nakipag-ugnayan sa mga dating kaibigan, at mas maraming oras na ginugol kasama si Miguel, na regular na dumadalaw. Binigyan ko siya ng puhunan para sa kanyang business plan sa bookstore, na maganda ang takbo. Samantala, ang ugali ni Ricardo at Pamela sa akin ay nagpapalit-palit sa pagitan ng malamig na distansya at desperadong pagtatangka na muling makuha ang kanilang access sa aking pera. Kapag hindi gumana ang silent treatment,
Bigla silang lilitaw na may pilit na ngiti at halatang mga dahilan para dumalaw. Sa bawat pagkakataon, palagi nilang dinadala ang usapan sa pera, isang renovation na pinaplano nila, ang pagnanais ni Jasmine na bumili ng bahay kasama si Marco, ang kanilang sariling mga alalahanin sa retirement. Sa bawat pagkakataon, magalang akong tumatangging makipag-usap. Ang aking mga pananalapi ay pribado, naging mantra ko, na sinasabi ng may ngiti na lalong nagiging kumpiyansa sa bawat pag-ulit. Hindi nila tinanggap ng maayos ang pagtanggi. Ang mga text ni Pamela ay naging mas masakit. Ang mga tawag ni Ricardo ay mas mapilit. Ngunit natagpuan ko ang isang bagong lakas sa aking katahimikan, sa mga hangganan na sa wakas ay ipinapatupad ko. Ngayon ang aking kaarawan, ang aking ika-negatibo 66. At sa kabila ng aking pagtutol, ipinilit ni Miguel na mag-organisa ng isang maliit na pagtitipon ng pamilya sa aking bahay. Panahon na para maalala nila kung kaninong bahay ito, sabi niya na may determinasyon na nagpapaalala sa akin kay Roberto. Ginugol ko ang umaga sa aking hardin, nag-aayos ng mga rosas at kumukuha ng kapayapaan mula sa simpleng gawain. Ang hardin ay isa pang biktima ng nakalipas na 3 taon. Napabayaan ko ito habang pinagbibigyan ang mga hiling ni Ricardo at Pamela. Ngayon, ito ay muling nabubuhay tulad ko. Pagsapit ng hapon, handa na ang aking bahay para sa mga bisita. Maagang dumating si Miguel para tumulong sa mga huling paghahanda. Sigurado po ba kayong handa na kayo para dito? Tanong niya, inaayos ang keso at crackers sa isang pinggan. Handa na ako hanggat maaari, sagot ko, hinahaplos ang aking bagong bestida, isang matingkad na pula na hindi ko kailanman pipiliin noon. Bukod pa rito, hapunan lang naman ito. Ngunit alam naming pareho na higit pa ito doon. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na ang buong pamilya ay magkakasama sa ilalim ng aking bubong, sina Ricardo at Pamela, Jasmine at Marco, at maging ang ilang matatandang kaibigan ni Roberto, kabilang si Attorney Martin Reyes. Tumunog ang doorbell eksaktong 5:00. Sina Ricardo at Pamela ay nakatayo sa beranda, ang kanilang mga ngiti ay napaka-artipisyal na halos marinig ko ang pag-unat ng plastik. Happy birthday, Ma, sabi ni Ricardo, iniabot sa akin ang isang baukwet ng mga bulaklak na binili sa tindahan. Alicia, iba ang itsura mo, dagdag ni Pamela, ang kanyang mga mata ay tinitingnan ang aking bagong bestida, ang aking nakaayos na buhok. Ang banayad na makeup na inilagay ko gamit ang mga teknik na natutunan mula sa isang klase sa community center. Salamat, simpleng sabi ko, umatras para papasukin sila. Dumating sina Jasmine at Marco ilang sandali pagkatapos, sinundan ni Martin at isa pang mag-asawa na malapit na kaibigan namin ni Roberto. Dinaanan ko ang mga pagbati at maliliit na usapan ng may composure na imposible kong makamit 6 na buwan na ang nakalipas. Habang nakaupo kami sa dining room, hindi ko maiwasang mapansin ang tingin ni Ricardo na gumagala sa bahay, sinusuri, kinakalkula. Ang mga mata ni Pamela ay patuloy na bumabalik sa bagong painting na nakasabit sa dingding, isang landscape na ako mismo ang gumawa. Nagre-decorate ka ba, Alicia? Tanong niya, ang tono niya ay nagpapahiwatig na nakakabahala ang mga pagbabago. Ilang update lang, sagot ko. Nag-aaral ako ng painting. Painting class? Ulit ni Ricardo na para bang sinabi kong nag-aaral akong magpalipad ng spaceship. Napakagaling ni Lola, proud na sabi ni Miguel. Nakabenta na siya ng 2 piyesa sa community art fair. Nakabenta? Mukhang tunay na nalito si Pamela. Pero bakit mo kailangang magbenta ng mga painting? Ngumiti ako. Hindi ito tungkol sa pangangailangan, Pamela. Ito ay tungkol sa kagalakan. Isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa mesa na binasag ni Marco sa pagtatanong tungkol sa bookstore na pinaplano ni Miguel. Maganda ang takbo, sabi ni Miguel. Salamat kay Lola, tapos na ang business plan ko at naghahanap na ako ng mga lokasyon. Biglang tumingala si Ricardo. Salamat kay Lola. Anong ibig sabihin yan? Tinitigan ni Miguel ang kanyang ama. Namuhunan si Lola sa bookstore ko. Namuhunan? Tumaas ang boses ni Ricardo. Gamit ang anong pera? Ang pera ko, mahina kong sabi. Pero, nagsimula si Ricardo, pagkatapos ay pinigilan ang sarili na patingin sa ibang mga bisita. Siguro dapat natin itong pag-usapan ng pribado, Maisi. Walang dapat pag-usapan, sagot ko. Gumagawa na ako ng sarili kong mga desisyon sa pananalapi ngayon.
Naging madilim ang mukha ni Ricardo. Mukhang gusto pa niyang magsalita, ngunit pinutol siya ni Jasmine ng isang kwento tungkol sa kanilang honeymoon sa Tagaytay, ang destinasyon na pinili nila matapos matanggap ang aking simpleng regalo. Lumipat ang usapan pansamantalang nawala ang tensyon. Pagkatapos ng hapunan, habang lumilipat kami sa sala para sa kape at dessert, hinarang ako ni Pamela sa kusina. Alicia, anong nangyayari sa'yo? Pabulong niyang tanong. Una, tumanggi kang tumulong sa honeymoon. Pagkatapos, wala kaming narinig mula sa'yo sa loob ng maraming buwan at ngayon nagtatapon ka ng pera sa pangarap ni Miguel. Hindi iyon pangarap lang, kalmado kong sagot. Ito ay isang matibay na business plan. Huwag kang maging naive. Hindi na kumikita ang mga bookstore ngayon. Ginagamit ka lang niya. Hindi, Pamela. Sinusuportahan ko ang ambisyon ng aking apo. May pagkakaiba doon. Naningkit ang kanyang mga mata. Nag-uusap kami ni Ricardo. Sa tingin namin, oras na para isaalang-alang mong lumipat sa isang lugar na mas madaling pamahalaan. May magagandang apartment ang Golden Sunset Retirement Home, at ang pera mula sa pagbebenta ng bahay na ito ay makakatulong sa ating lahat. Kaya, heto na. Ang plano na narinig ni Miguel ay inilabas na sa hayad. Hindi ipinagbibili ang bahay na ito, matatag kong sabi. At ang aking mga tirahan ay hindi para sa pampamilyang talakayan. Bago siya makasagot, lumitaw si Ricardo sa pintuan. Okay lang ba dito? Napakaganda, sabi ko, kinuha ang cake na ginawa ko noong umaga. Mag-dessert na tayo? Sa sala, tumikim si Ricardo habang sinisimulan kong hiwain ang cake. Bago tayo magpatuloy, ma, may gusto kaming pag-usapan ni Pamela sa lahat. Nanigas ang kamay ko sa kutsilyo. Hindi ito bahagi ng gabing pinlano ko. Nag-aalala kami sa mga desisyon ni Mama kamakailan, anunsyo ni Ricardo sa silid. Gumagawa siya ng mga hindi matalinong desisyon sa pananalapi, inihihiwalay ang kanyang sarili, at tumatanggi sa gabay ng pamilya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sa tingin namin, oras na para isaalang-alang ang isang power of attorney arrangement, pagpapatuloy niya. Para sa sarili niyang proteksyon. Maingat na ibinaba ni Attorney Martin Reyes ang kanyang tasa ng kape. Iyan ay isang seryosong hakbang, Ricardo. Mayroon ka bang ebidensya ng paghina ng kanyang pag-iisip? Nagbibigay siya ng pera para pondohan ang isang bookstore sa digital age, sagot ni Ricardo na para bang iyon na ang lahat ng paliwanag. At tumatanggi siyang isaalang-alang ang mga makatwirang pagpipilian sa pag-downsize. Naramdaman ko ang isang kakaibang kalmadong bumalot sa akin. Ang sandaling ito ay hindi maiiwasan mula noong araw na nagsimula akong magsabi ng hindi. Mukhang lubos na may kakayahan ang iyong ina sa akin, sabi ni Martin. Ang paggawa ng mga desisyon na hindi mo sinasang-ayunan ay hindi ebidensya ng kawalan ng kakayahan. Hindi mo naiintindihan, git ni Ricardo, tumataas ang boses. Lagi siyang umaasa kay Papa at pagkatapos ay sa akin para sa gabay sa pananalapi. Ngayon, bigla na lang siyang gumagawa ng mga irrational na desisyong ito. Tama na. Ibinaba ko ang kutsilyo. Hindi ako irrational, walang kakayahan, o nangangailangan ng iyong gabay, Ricardo. Ma, maging makatwiran ka. Naging makatwiran ako sa loob ng 3 taon, putol ko. Binayaran ko ang mga renovation, bakasyon, kotse, at isang kasal. Hinayaan ko kayong tratuhin ako na parang isang walking checkbook sa halip na inyong ina. Pero titigil na iyon ngayon. Namula ng husto ang mukha ni Ricardo. Ito ba ang gusto mo? Sigaw niya, itinuro ang mesa. Pahiyain kami sa harap ng lahat. Gawin kaming mga kontrabida. Hindi, Ricardo, mahina kong sabi. Kayo mismo ang gumawa niyan sa inyong sarili. Makasarili kang matanda, singhal niya, biglang tumayo na halos matumba ang kanyang silya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo. Ricardo, hinila ni Pamela ang kanyang braso, biglang napagtanto kung paano ito tinitingnan ng iba. Ngunit wala nang pakialam si Ricardo. Akala mo ba pwede mo na lang kaming putulin? Mahihiya sa iyo si Papa. Sa eksaktong sandaling iyon tumikim si Attorney Martin Reyes at sinabi ang mga salitang magbabago sa lahat. Sa totoo lang, Ricardo, sabi niya, inaasahan na ng iyong ama ang eksaktong sitwasyong ito. Ang katahimikan na sumunod sa mga salita ni Martin ay ganap.
Nanigas si Ricardo, bahagyang nakabukas ang bibig habang kinuha ni Martin mula sa kanyang jacket ang isang pamilyar na sobre. Nagdagdag si Roberto ng isang karagdagang sugnay sa kanyang habilin bago siya pumanaw, paliwanag ni Martin sa natigilang silid. Nag-aalala siya kung paano maaaring tratuhin si Alicia pagkatapos niyang mawala. Anong klaseng sugnay? Tanong ni Pamela, unang nakahanap ng boses. Tumingin sa akin si Martin, tahimik na humihingi ng pahintulot. Tumango ako. Isinasaad ng sugnay na sinumang tagapagmana na hayagang manghiya kay Alicia ay mawawala ng kanilang buong mana, sabi ni Martin, matatag ang boses. Kasama dito ang pagtrato sa kanya ng walang respeto, pagtatangkang kontrolin ang kanyang pananalapi laban sa kanyang kagustuhan o pagtatangkang paalisin siya sa kanyang tahanan. Kalokohan yan, bulalas ni Ricardo. Hinding-hindi gagawin ni Papa. Ginawa niya, putol ni Martin. At bilang tagapamahala ng kanyang mga ari-arian, idinodokumento ko ang mga insidente sa nakalipas na ilang buwan. Bumaling siya sa akin. Alicia, kailangan kong itanong, gusto mo bang ipatupad ang sugnay? Lahat ng mata ay napunta sa akin. Tiningnan ko sina Ricardo at Pamela, ang kanilang mga mukha ngayon ay maputla sa gulat at pagkatanto. Tiningnan ko si Jasmine, na mukhang nalilito at napapahiya. Pagkatapos ay tumingin ako kay Miguel, na ang ekspresyon ay puno ng tahimik na suporta. Sa wakas ay sabi ko, gusto ko. Napaupo si Ricardo sa kanyang silya. Hindi ka maaaring maging seryoso. Kailanman ay hindi ako naging maseryoso, sagot ko. Ang name tag sa kasal, ang anunsyo ng honeymoon sa brunch, ang patuloy na paghingi ng pera, at ngayon ang pagtatangkang ideklara akong walang kakayahan. Lahat ng iyon ay titigil ngayon. Pero ang mana namin ni. Bulong ni Pamela. Wala na, kumpirma ni Martin. Lahat, tanong ni Jasmine, mahina ang boses. Tumango si Martin. Ikinalulungkot ko. Malinaw na malinaw ang sugnay. Hindi ito patas, biglang sigaw ni Ricardo, hinampas ang mesa. Nilinlang niya tayo. Hinayaan niyang maniwala tayo na ang pera ay nandoon lang, naghihintay na gamitin. Hindi, Ricardo, mahina kong sabi. Wala akong ipinangako sa inyo. Kayo ang nag-akala, kumuha at humingi. Ngunit ni minsan ay hindi ninyo tinanong kung ano ang kailangan o gusto ko. Paano sina Jasmine at Marco, desperadong tanong ni Pamela. Wala naman silang ginawang masama. Kinonsulta ni Martin ang kanyang mga tala. Nandoon si Jasmine sa ilang insidente, ngunit hindi aktibong lumahok sa kahihiyan. Gayunpaman, hindi rin siya nagsalita para ipagtanggol si Alicia. Napuno ng luha ang mga mata ni Jasmine. Sorry po, Lola. Dapat po may sinabi ako sa kasal tungkol sa name tag. Inabot ko ang kanyang kamay sa mesa. Lahat tayo nagkakamali, Apo. Ang tanong ay kung ano ang natututunan natin mula sa mga ito. So, anong mangyayari ngayon? Tanong ni Marco, inakbayan si Jasmine. Ngayon, sabi ni Martin, ayon sa mga tuntunin ng sugnay, ang bahagi ni Ricardo at Pamela sa ari-arian ni Roberto ay muling ipapamahagi. Kanino? Tanong ni Ricardo. Kalahati ay mapupunta kay Alicia, paliwanag ni Martin. Ang isa pang kalahati ay hahatiin sa mga tagapagmana na nagpakita sa kanya ng tamang respeto at pangangalaga. Lahat ng mata ay napunta kay Miguel na mukhang tunay na nagulat. Hindi ko po alam, mabilis niyang sabi. Sumpaman, Lola, wala po akong kaalam-alam sa lahat ng ito. Alam ko, Apo, tiniyak ko sa kanya. Ipagmamalaki ka ng iyong lolo sa pagiging lalaki mo. Tumayo muli si Ricardo, ang mukha niya ay puno ng galit. Isang setup ito. Isang sabuatan. Lalabanan ko ito sa korte. Malaya kang subukan, kalmadong sabi ni Martin. Ngunit legal na may bisa ang sugnay at mayroon tayong sapat na ebidensya na natugunan ang mga kondisyon. Alicia, simula ni Pamela, biglang naging malambing ang boses. Tiyak na maaayos natin ito bilang isang pamilya. Hindi namin sinasadya. Huwag na, Pamela, putol ko. Huli na ang lahat para dyan. So, iyon na yon, tanong ni Ricardo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sayo, puputulin mo na lang kami. Hindi, Ricardo, sabi ko, tumayo para harapin ang aking anak. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo, sa wakas ay naninindigan na ako para sa aking sarili. May pagkakaiba doon.
Ang pagtitipon ay natapos pagkatapos noon. Umalis sina Jasmine at Marco na may awkward na paumanhin at mga pangakong tatawag. Sina Ricardo at Pamela ay umalis ng walang imik. Si Martin at ang iba pang mga bisita ay maingat na nagpaalam. Iniwan kami ni Miguel sa biglaang katahimikan ng aking tahanan. Okay lang po ba kayo? Tanong niya, tinutulungan akong alisin ang halos hindi nagalaw na mga plato ng dessert. Masigit pa sa okay, sagot ko, nagulat na totoo pala iyon. Pakiramdam ko'y malaya ako. 1 taon makalipas. Nakatayo ako sa pintuan ng T. Cabanata 1, ang bookstore na sa wakas ay binuksan ni Miguel sa isang kaakit-akit na lumang bahay sa bayan. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumadaloy sa matataas na bintana, nagbibigay liwanag sa mga estante ng maingat na piniling mga libro at komportabling mga sulok para sa pagbabasa. Isang coffee counter na pinamamahalaan ng kasintahan ni Miguel na si Emma ay naghahain ng lokal na kape at mga homemade pastry. Sa seksyon ng mga bata, isang mural na ipininta ko ang sumasakop sa isang dingding, isang kakaibang tanawin ng gubat na may mga nakatagong hayop at mga bahay ng diwata para matuklasan ng mga batang mambabasa. 2 beses sa isang linggo, pinangungunahan ko ang story time para sa mga bata sa kapitbahayan, isang bagay na hindi ko kailanman naisip na gagawin ko noon. Ang maliit na apartment sa itaas ay na-renovate din hindi para sa akin. Mahal ko pa rin ang aking tahanan kasama ang mga alaala ni Roberto. Ngunit para sa isang batang manunulat sa isang programa na itinatag ni Miguel gamit ang bahagi ng kanyang mana. Tumunog ang kampanilya sa pinto at pumasok si Jasmine. Tulak-tulak ang isang stroller kasama ang kanyang 3 buwang gulang na anak na si Roberta na ipinangalan sa kanyang lolo. Lola, tawag ni Jasmine, nakita ako. Hindi ko po alam na nandito kayo ngayon. Nagdala lang ako ng mga bagong bookmark na ipininta ko. Sabi ko, yumuko para hangaan si Baby Roberta. Hello, Munting Anghel. Sa nakalipas na taon, dahan-dahan naming binuo muli ni Jasmine ang aming relasyon. Matapos ang paunang pagkabigla sa revelasyon ng mana, gumawa siya ng tunay na pagsisikap na kumonekta sa akin nang hiwalay sa kanyang mga magulang. Si Marco ay naging isang matatag na impluwensya. Hinihikayat siyang bumuo ng sarili niyang mga opinyon sa halip na ulitin ang sa kanyang ina. Sina Ricardo at Pamela ay ibang kwento. Matapos ang ilang nabigong pagtatangka na labanan ang sugnay, lumipat sila sa Davao kung saan kumuha si Ricardo ng trabaho sa isang dating kasosyo sa negosyo. Ang aming komunikasyon ay limitado sa mga maikling Christmas card at paminsan-minsang update sa pamamagitan ni Jasmine. Narinig mo na ba mula sa iyong mga magulang kamakailan? Tanong ko habang umuupo si Jasmine sa isang maliit na mesa kasama ang sanggol. Tumawag si Mama noong nakaraang linggo, sabi niya na may buntong hininga. Parehong usapan tulad ng dati. Mga reklamo tungkol sa trabaho ni Papa, sa bahay na kinailangan nilang tirhan, kung gaano ka hindi patas ang lahat. Ikinalulungkot ko. Wag po, matatag na sabi ni Jasmine. Ginawa nila ang kanilang mga desisyon. Ginawa ko na rin ang sa akin. Nagdala si Emma ng kape at mga scone, humanga sa sanggol bago bumalik sa counter. Lumabas si Miguel mula sa likod na may dalang mga bagong libro, nagliwanag ang kanyang mukha nang makita kami. Sakto ang dating ninyo, sabi niya, sumama sa amin sa mesa. May gusto akong itanong sa inyong dalawa. Ipinaliwanag niya ang kanyang ideya para sa pagpapalawak ng mga programa ng bookstore sa komunidad, kabilang ang literacy tutoring para sa mga matatanda at mga writing workshop para sa mga kabataan. Nangangahulugan ito ng muling pag-invest ng ilan sa mga kita, dagdag niya, ngunit sa tingin ko'y sulit ito. Sa tingin ko'y napakaganda niyan, sabi ko, nakakaramdam ng pagmamalaki. Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye, tiningnan ko ang paligid ng maliwanag na bookstore, ang magandang lugar na ito na kumakatawan hindi lamang sa pangarap ni Miguel, kundi sa isang bagong kabanata para sa aming lahat. Sa taon mula nang maganap ang revelasyon, natuklasan ko ang mga bahagi ng aking sarili na matagal nang natutulog. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan, pinaunlad ang aking pagpipinta, at nagsimula pa akong maglakbay. Mga simpleng weekend trip noong una, pagkatapos ay 2 linggo sa Italia, kasama ang isang senior tour group kung saan nakilala ko si Claudio. Isang biyudo mula sa Baguio na may mabait na mga mata at nakakatuwang pagpapatawa na tumatawag sa akin tuwing linggo. Sasang-ayon si Roberto, naisip ko, hindi lang sa bookstore o sa aking bagong kalayaan, kundi sa mga hangganan na sa wakas ay naitatag ko.
Sinubukan niya akong protektahan gamit ang kanyang sugnay, ngunit sa huli, natutunan kong protektahan ang aking sarili. Isang masayang tawa mula sa sanggol ni Jasmine ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Ito na ang aking pamilya ngayon. Hindi perpekto, hindi kumpleto, ngunit totoo. Nagtatayo kami ng bago mula sa mga guho ng nawala. At ito, sa sarili nitong paraan, ay maganda. Ano sa tingin ninyo, Lola? Tanong ni Miguel, isinasama ako sa usapan. Umiti ako sa aking apo at apong babae, sa sanggol na kumakatawan sa aming kinabukasan, sa bookstore na lumago mula sa tiwala at respeto sa halip na obligasyon at kasakiman. Sa tingin ko, sabi ko, ito mismo kung saan tayo dapat naroroon.